Ang pagsisimula ng Ragnarok sa Elbaf, ang panggugulo ng mga Holy Knights na sinimulan nila mula sa Walrus School sa pamamagitan ng pagsasamon ng mga halimaw ng mga entities na kinatatakutan ng mga bata, kasama na dito ang iba-iba pang mga mythical creatures at ang Black Nika. Ang pagwawala nitong si Loki at ang pag-cause niya ng napakatinding apoy sa loob ng Elbaf at sa Treasure Tree Adam, habang tinitrete at wina-warningan itong sila Luffy na iwa-wipe out daw niya ang lahat ng mga ito at ang mangyayaring resistance ng mga higante kontra sa Holy Knights. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na chapter. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Things I Find Scary. At makita natin guys na sa cover page, ito ay ang scene na kung saan inatake at ginamitan ng Thunder Bagwa nitong si Yamato, itong si Yuzuru. Diretso agad tayo sa context ng chapter, makikita natin na may isang napakalaki, isang higanting serpent sa loob ng Walrus School. At ito guys ay talagang napakalaki dahil isipin nyo, kung ang mga batang ito ay mga higante, malalaki ito kumpara kila Luffy. Pero magmumukha silang maliliit na mga bata sa presensya ng napakalaking serpent na ito. Just imagine kung gaano ito kalaki kung sila Luffy ang kaharap nito ngayon. May kita din natin dito ng interpretation ng mga bata sa napakalaking ahas na ito ay ito daw si Jormungandr, ang World Serpent. And as you can see, hindi friendly ang napakalaking halimaw na ito. Hinahabol nito ang mga bata habang unti-unting winawasak at kinakain ang kanilang classroom. Dahil nga sa tulong ng isa sa mga higanting bodyguards or sabihin natin na guard sa loob ng school, tinatakas niya ang mga bata. Sinabihan niya ito na pumasok sa loob ng school para hindi sila mahabol at madaling makain ng serpent. Nang dahil sa kaguluhang ito, nakarating agad ang iba pang mga teachers sa loob ng principal's office habang inire-report na mayroon daw napakaseryosong problema sa labas. May nag-appear na mga halimaw at hindi lamang itong si Ange, kung hindi maging ang mathematics teacher sa loob ng Walrus School ay nagre-report na dito sa kanilang principal. Ang mathematics teacher nga pala na ito guys ay si Mr. Bride at ang kanilang principal ay itong si Mr. Kiba. Na kung papansinin natin mukha siyang walrus na maaring dahilan kung bakit ipinangalan sa kanyang school na to. In-acknowledge agad nila kung gaano kaseryoso ang sitwasyon na kung magpapatuloy sila sa pagiging kampante, baka maging huli ang lahat. Kaya ang naging desisyon dito ng principal na si Mr. Kiba is that tawagan na daw nila ang lahat ng chief. Dahil sa labas, mas seryoso pa talaga ang sitwasyon. Ang isa sa mga bata na si Aegir ay muntik nang makain ng napakalaking serpent. Palapit ito ng palapit sa kanya. Buti na lamang sumigaw ang isa sa mga bata at nalaman nitong si Mr. Kiba na nasa panganib ng isa sa kanyang mga estudyante. Gamit ang napakalaking mallet na daladala niya, inatake niya ang napakalaking serpent na dahilan kung bakit napatalsik niya ito pa itaas. Hindi lang yon, hindi doon nagtapos ang pagpigil nila sa Jormungandr down na ito dahil dumating naman itong si Saul. At mula sa itaas, mula sa isa sa mga sanga ng Treasure Tree Adam ay tumalon itong si Saul at inatake ang napakalaking serpent na ito gamit ang kanyang armament haki. Buti na lamang at dumating ang dalawang ito, kaya napigilan nila ang pagkamatay at ang pagkain ng Jormungandr dito kay Aegir. Tuwang-tuwang mga bata pero at the very same time hindi sila makapaniwala dahil hindi nila inaakala ng mga warriors at may expertise sa pakikipaglaban ang dalawang ito dahil akala nila mga normal na mga ermitanyo lang ito na nag-handle at nagpapatakbo ng kanilang school. Na-inexplain naman ng ibang bata na may alam na itong si Saul daw ay isang former marine at ang kanilang principal naman na itong si Mr. Kiba ay isang former giant warrior pirates pala. So meaning, retirado lamang ito pero may experience talaga ito sa pakikipaglaban. Bigla namang lumabas itong si Chopper at si Robin mula sa mga balbas nitong si Saul na nagpapakita lang guys na ni-utilize nitong si Saul ang paggamit ng kanyang beard para maisama niya sa transportation itong si Robin at si Chopper. Nang dahil sa insidenteng ito napatanong itong si Robin kung bakit daw merong mga halimaw. Baka daw nanggaling ito sa underworld. Na usually sabi nitong si Saul, normal daw na may dumating ng mga halimaw mula sa underworld na punta sa Sunrealm. Pero napakabihirang-bihira daw nang mangyari and not in this scale, not in this level dahil nakita naman natin na napakadelikado ng nag-appear na serpent na yon. Dito din ay makita natin na nanghihingi ng tawad itong si Saul sa mga bata dahil baka natakot yun sa ginawa niya. Pero instead na magalit si Saul, natuwa ang mga bata at nabilib ito sa kanya. Habang sinasabi na buti na nga lamang daw at dumating itong si Saul at si Mr. Kiba dahil kung hindi, baka namatay na silang lahat. Pero bago pa man lamang sila makarecover sa incident na ito, may panibagong emergency na naman. Sa interior ng school, ang kanilang PE teacher na itong si Mr. Wolf ay napakatindi ng injuries, napakatindi ng mga sugat. Na kung papansinin natin guys, surely hindi ito gawa ng isa sa mga halimaw.
Isa ito sa mga delikadong individuals na nag-infiltrate sa loob ng Elbaf at alam kong alam niyo kung sino yun. Kagagawa nito ng mga Holy Knights at base sa mga sugat sa katawan nitong si Mr. Wolf, surely kagagawa nito ni Gunko dahil alam naman natin na ang arrows ni Gunko ang may kakayahan na gumawa ng ganitong klaseng injuries. Tinanong nila si Mr. Wolf kung ano nangyari sa kanila na sinagot ni Mr. Wolf na okay lang siya, buhay pa rin naman daw siya at hindi siya mamamatay anytime soon. At ang pinaka-concerns nitong si Mr. Wolf sa pagkakataong ito ay ang mga bata. Dahil hindi daw niya alam kung ano nangyayari, bigla na lamang silang naglakad palabas ng room, palabas ng school at hindi niya alam kung saan ito papunta. Para bang nawalan daw ito ng wisyo. Dahil wala din naman silang napansin na kakaibang behavior mula sa mga bata bago mangyari ang insidente. Nang dahil sa bagay na ito, agad na tumakbo at umalis agad itong si Saul para puntahan ang mga bata para pigilan kung ano man ang mangyayari at para magawa ng solusyon ang problemang binabanggit ni Mr. Wolf. Pero sa sobrang pagmamadali nitong si Saul, hindi niya na narinig ang final na tip, ang final advice na sasabihin ni Mr. Wolf. At yun ay ang wag daw niyang hahawak ng mga bata. Dahil possibly, ang paghawak sa mga bata ang nag-trigger ng kung anumang dahilan kung bakit naglakad sila ng walang kontrol. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi na aware itong si Saul at maging ang kasamahan niya na itong si Chopper at si Robin dahil hindi na nila narinig ang final message na yun mula kay Mr. Wolf. On the way papunta sa lokasyon ng mga batang naglalakad, nakasalubong nitong si Saul ang ilan pang mga bata na hindi pa naman nawawala ng consciousness. Nasa wisyo pa sila. Tinanong nitong si Saul kung saan daw pumunta ang ibang mga bata na itinuro ng batang ito. In that direction daw. Sa area na yon, sa lugar na yon at sa direction na yon pumunta ang kanilang mga classmates. However, hindi din alam ng mga batang ito kung anong nangyayari dahil it seems para bang nagsisleepwalk daw ang mga bata. Nagsisleepwalking sila na dahilan kung bakit maging itong si Robin ay napaisip. Habang nakita nilang mga bata, makikita natin dito guys na nandito nga ang araw nitong si Gunko at ang mga bata ay naglalakad habang tulog. Literal na nagsisleepwalk sila. Habang ginaguide sila ng araw nitong si Gunko para mapapunta sila sa lugar na gustong pagdalhan ng mga Holy Knights sa mga bata. Sinigawan ng sinigawan nitong si Saul at ni Mr. Kiba ang mga bata pero hindi talaga sila nagigising. Wala talaga silang kontrol at para bang may dahilan kung bakit nagsisleepwalk sila. Na alam naman natin lahat guys, nakagagawa nito ng mga Holy Knights. Now at this point, wala nang choice itong si Mr. Kiba at sinabi niya na isound na daw ang horn. I-alert na nila ang buong kingdom, ang buong country ng Elbaf. Na dahilan kung bakit napasabay itong si Saul na baka naman daw overkill yun. Baka naman daw masyado lang nabibigla itong si Kiba kaya niya sinabi ang bagay na yun. Pero ang naging sagot ni Kiba sa kanya, tumingin daw itong si Saul sa forest. At sa pagtingin ni Saul sa forest ay maging siya'y nagulat. Hindi niya inaasahan ang pag-appear ng napakalalaking mga halimaw. Literal na mga halimaw na ngayon lang nila nakita. Unlike ng mga halimaw na tinutukoy ni Saul na occasionally daw ay nagpapakita mula sa underworld papunta sa Sun Realm, hindi daw itong mga halimaw na yon. Na dahilan kung bakit maging itong si Saul ay nasabi na kung i-blow daw nila ang horn ngayon, siguradong maiintindihan sila ng buong country ng Elbaf. Dahil napakadelikado talaga ng sitwasyon. Na alam naman natin na oo, nakakatakot talaga ang mga halimaw na ito. Dahil maging itong si Robin at si Chopper ay kinalabutan sa kanilang nakita. Hindi lang yan guys, tulad ng ibang mga bata, ang mga bata na nag-guide dito kila Saul sa lugar kung saan naglakad at nag-sleepwalk ang iba pa nilang classmates, nawala na din sila ng malay. Isa-isang nagsitumbahan ng mga bata na para bang inaantok at nakakatulog na din sila. Siguro ito nangyayari previously sa ibang mga nagsisleepwalk at itong naging simula bago sila luminya at maglakad sa direksyon na itinuturo ng arrows ni Gunko. Nang dahil dito naramdaman at napansin din ni Robin at itong si Chopper kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Kaya nakapagdesisyon nitong si Chopper na ibaba daw siya nitong si Saul. I-examine niya ang mga bata, titingnan niya kung anong magagawa niyang tulong at para malaman nila kung ano ang cause, anong dahilan kung bakit isa-isang nawawala ng malay ang mga batang ito. Nagkaroon naman guys ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon sa underworld na alam niyo kung anong meron dito ngayon. Kinalas na nga nitong si Luffy at nitong si Zoro ang iilan sa mga cuffs o sa mga posas na nagbabind dito kay Loki at may itinara na lamang silang isa. Ang isang posas na nakatali na sa kaliwang paa nitong si Loki ng pinakahuling restraining object para mapigilan si Loki sa pagwawala at para magawa niya ang kanyang kagustuhan. However, binantaan sila ni Loki na wag daw nilang isipin na sapat ang isang Sea Stone Cuff para pigilan ang kanyang overwhelming strength. Kaya naman sinabi niya sa lahat ng mga taong ito, kay Luffy, kay Sanji, kay Zoro at maging dito kay Hyro din na kung gusto daw nilang maligtas ang Elbaf, kung gusto nilang mapigilan sa pagkawasak ang buong Elbaf Kingdom, pakawalan daw nila si Loki.
dahil alam naman natin na alam ni Loki kung anong totoong nangyayari. Siya ang pinakaunang pinuntahan ng mga Holy Knights at alam ni Loki na may binabalak na masamang gawin ang mga Holy Knights sa loob ng Elbaf Kingdom. And for that reason, gusto niyang pakawalan siya nitong sila Luffy para mapigilan niya ang kung anumang masamang bagay na yon na ino-orchestrate ng mga Holy Knights. May kita din natin dito na patuloy talagang binibigyang diin nitong si Loki na hindi sapat ang nag-iisang poses na ito para pigilan siya. Kayang-kaya daw niyang wasakin ng Elbaf kahit na hindi niya ginagamit ang kanyang ability. Pero hindi nakinig sa kanya si Luffy dahil alam naman natin na walang rason, hindi alam nila Luffy na may nangyayari na palang kaguluhan sa Sunrealm na nagsimula na ang pag-atake ng mga Holy Knights. Kaya hindi sila pumayag, maging itong si Sanji ay para bang medyo napikon din dito kay Loki dahil tinetreten nga sila nito na sinagot naman nitong si Loki na kung hindi daw siya papakawalan ng mga ito, iwa-wipe out niya silang lahat. Pinakot din niya itong si Hyrodin habang sinasabing aware naman daw siguro silang lahat kung ano ang weakness ng Elbaf. At dito ay biglang itinaas ni Loki ang kanyang weapon, ang Ragnir. Dito na nagsimulang matakot at kabahan nitong si Hyrodin dahil para bang alam niya kung anong magagawang atake nitong si Loki. Hinampas ni Loki ng napakalakas ang puno na nagbabind sa kanya, ang napakalaking treasure tree Adam na nasa loob ng Elbaf. May kita natin dito na kahit may nakabalot na Sea Stone Cup sa kaliwang paa nitong si Loki, hindi pa rin ito nagawang pigilan ng kanyang napakalakas na pag-slam sa punong ito. Sa sobrang lakas ng paggamit niya ng Ragnir, may kita natin na nagkaroon ng napakatinding spark. Nang dahil dito natakot si Hyrodin at ang iba pang mga kasamahan niya sa loob ng New Giant Warrior Pirates habang nasisilaw naman sa spark itong si Zoro at maging itong si Luffy. Hindi lang yan guys, kung akala nyo napakatindi ng epektong ito sa ginawang atake ni Loki, tingnan nyo na lamang ang nangyayaring epekto sa POV sa labas ng Elbaf. Nagkaroon ng isang napakatinding spark of lightning nang dahil sa ginawang atake nyo ni Loki. At kung akala nyo maliit ito, imagine nyo na lang kung gaano kaliit itong sila Luffy. Kung ikukumpara sila sa Treasure Tree Adam, maliit pa sila sa tuldok dito guys. Kung titingnan nyo, napakaliit nila Luffy kumpara sa naging impact ng lightning strike na ito na naikos ng pag-atake at ng paggamit ni Loki ng Ragnir na nagpapakita lang ng kung gaano kadelikado ang sandatang ito. Pero tulad ng dati, tulad ng previous video natin sa One Piece, nananatili pa rin ang tanong na kung ganito kadelikado, kung ganito kalakas ang Ragnir, bakit hinahayaan nila na nasa kamay pa rin ito ni Loki kahit anong magawa nila itong maitali sa Treasure Tree Adam. But regardless of that, nang dahil na nga sa ginawang atake yun itong si Loki gamit ang Ragnir, nakapag-cause yun ng napakalaking apoy sa southern part ng kanilang country. Na dahilan kung bakit napansin nyo ng Giant Warrior Pirates na nagkakaroon ngayon ng banquet at narinig din nila ang napakalakas na horn na nag-a-alert sa buong country. Dito nila na-realize na may napakalaki at napakaseryosong problema na nangyayari ngayon sa Elbaf. Kaya naman it is safe to assume na magdadatingan na ngayon ang Giant Warrior Pirates at tutulong na sila sa laban. Now switching back to Walrus School, dito ay may napansin itong si Ange at para bang alam niya kung ano nangyayari. Para bang naitsurahan at namukaan niya ang mga halimaw na ito na nagpakita sa forest. Earlier in the day, bago mangyari ang insidenteng ito, ang napakalaking kaguluhan at ang pag-appear ng pinakaunang halimaw na ang tinatawag nga nilang Jormungandr ay nagpakandak pala ng activity itong si Ange. Isang activity na kung saan ipinadrawing nitong si Ange sa mga bata kung anong kanilang pinakakinakatakutan. Napakarami ng mga naging drawings at ng mga various na mga iba't ibang mga halimaw, mga individuals at mga creatures na ginawa ng mga batang ito. Dito ay dinrawing nila itong si Loki, si Nika, ang iba pang mga mythical creatures tulad ni Fenrir at ng iba-iba pang mga creatures na hindi pa nababanggit sa loob ng kwento. Tulad na lamang ni Draugr, ni Ogre, Jormungandr at marami pang iba. Nabanggit pa nga nila dito ang isang storm o ang isang bagyo. At base sa mga output sa ginawang mga drawings ng mga batang ito na kinatatakutan nila at ang kanilang greatest fears, naisip nitong si Ange na ang mga nag-a-appear na mga halimaw na ito ay may connection talaga sa kinatatakutan ng mga bata. At dito nga guys na i-reveal at naipakita ang napakalaking mga halimaw na ito. Isipin nyo na lang kung normal na tao ang nasa harapan nila. Kung ang mga higanteng ito nga ay napakalalaki na pero nagbumuka silang maliit sa harap ng mga creatures na ito, what more if ang kaharap nila dito itong sila Luffy? Makita natin dito ang iba't ibang mga creatures. Ang isang napakalaking bear, ang isang napakalaking dragon, isang napaka-unusual looking na ibon.
ang isang variant ni Loki na mukhang parabang nanggaling sa isang cartoon na napakatapang ng design at parabang nagwawala gamit ang dalawang sandata, ang isang napakalaking wolf na maaring ito ay si Fenrir, ang isang napakalaking cloud na kamukha ni Zeus na maaring ito naman ang naging adaptation or ang manifestation ng sinasabi nila kaninang Storm, at ang marami pang iba tulad na lang ng skeleton na ito at ng version na ito ni Nika, ang tinatawag natin na Black Nika. Dahil as you can see, unlike ni Luffy na pure white form, ang Nika na ito ay nababalot naman ng itim na kulay. At hindi lang yon, may kita natin dito na may napakatikilos itong mga ngipin at may hawak itong sandata, ang shield at ang sword na nakikita natin sa napakaraming sculptures, na alam naman natin na ang dahilan is that ito ang interpretation ng bata sa kung anong pinakinakatakutan niya, at yun ay ang masamang version nga ni Nika. We then get to see na para bang biglang nagising at nakakatulog ng biglaan itong si Killingham, ang isa sa mga Holy Knights, na magpapakita sa atin ng hint na pwedeng ito ay ang kanyang ability. Ang ability na pwedeng mapatulog ang ilan pang mga bata, na dahilan kung bakit nga sila nagsisleepwalk. Now as of this moment guys, wala na itong si Shamrock sa loob ng Elbaf dahil tulad nga ng nabanggit natin sa previous chapter, pinapatawag na siya sa Mariwa dahil may insidente din na nangyari doon. Surely kagagawan nyo ng Blackbeard Pirates. Pero dito ay sinabi nitong si Saint Summers dito kay Killingham na okay na daw, good work. Tapos na ang kanyang serbisyo at nagawa niya na ang dapat niyang gawin, at ang kailangan na lamang nilang antayin ay ang ma-reach ng mga batang nagsisleepwalk ang ship na gagamit nila para i-kidnap at dalhin sila sa Mariwa. Nang dahil dito, tawang-tawa naman itong si Summers at para bang nag-e-enjoy pa siya sa napakatinding kaguluhan na ito na kinokos ng mga Holy Knights. Habang tinatanong si Gunko, ano daw bang pinaka-kinatatakutan niya? Para kay Gunko, anong kanyang greatest fear? Na sinagot ni Gunko ng isang salita, ng isang word lamang, at yun ay Nika. Meaning, takot itong si Gunko kay Nika. Takot siya kay Luffy, na nagpapakita lang ng kung gaano kalaking threat itong si Luffy para sa world government, to the point na maging ang mga Holy Knights ay kinakatakutan siya. However, this is where the chapter ends at kailangan na nating antayin ang susunod na kabanata para sa susunod na mga pangyayari. Ano nga ba mangyayari dito guys? Magsisimula na ba ang laban sa gitna nitong si Loki at ng Monster Trio, or pwede bang makumbinse niya ang tatlong ito na pakawalan siya para naman makatulong siya na pigilan ang mga Holy Knights? Dadating na ba ang mga Giant Warrior Pirates dito sa Walrus School, at re-responde na ba sila matapos nilang marinig ang alert at ang horn para sa kanilang country, or pupunta ba sila sa apoy na ikinos ng ginawang atake ni Loki gamit ang Ragnir? Napakadami ng possibilities guys, and definitely dito magsisimula ang climax para sa Elbaf arc. But sadly, there will be a chapter break next week, kaya kailangan nating antayin ng 2 linggo para sa susunod na chapter. But don't worry, kung meron kayong ibang gustong topic na talakayan guys, for the meantime habang inaantay natin ang chapter 1143 spoilers, ilagay nyo lang yan sa comment section para mapag-usapan natin. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na chapter ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na din kayo sa iba pa nating mga account na yon sa ibang platforms para hindi kayo mahuli sa bawat announcement natin tungkol sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.